faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Meron tayong balangkas, tatlo, no? Ang mga responsibilidad ng manggagawang tanggap ng Diyos, verses 14 to 19. Pangalawa, ang karakter, mga katangian ng manggagawang tinatanggap ng Diyos. At pangatlo, ang pamumuhay. No? Ang kaugalian, ang conduct. Ang conduct dito yung kaugalian, pamumuhay ng manggagawang tinatanggap ng Diyos, verses 23 to 26. Tingnan natin sa una ang mga responsibilidad. Next slide. Ng manggagawang tinatanggap ng Diyos. Sabi diyan, binasa natin kanina yun mga kapatid. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, tigilan na niyo yung pagtatalo sa mga salita. Tigilan niyo yung mga salitang wala namang kabuluhan, pinagtatalunan niyo. Sa halip, sabi niya, magikang katulad ng isang manggagawa na hindi mapapahiya sa Panginoon. Kaya mong, ang ganda ng salita ng ginamit eh. In the King James, if you have the King James Version, in verse 15, sabi doon, rightly dividing the word of truth. Yung picture na pinapakita sa Grego, pag naglalatag sila ng kalsada, no? Talagang titiyakin mo, diretso yung kalsada. Diretso yung linya mo, hindi nagliliko-liko. Kumbaga, na-maximize mo yung terrain para yung kalsada mo maganda, maayos. Hindi yung mamaya yung kalsada mo napupudpud yung gulong, ang hirap lakaran dahil baku-bako, dediretsuhin. Yung salita sa Grego na ginamit, yun po yun. Na para bang tama ang hati. Sabi nga ng mga Hudyo, katulad ng paghain sa altar ng templo. Sa templo nung araw, may tamang paghiwa dun sa mga hinahain. Alam nyo, naalala nyo yung sunog na hain? Kukunin nila yung tupa, hihiwain yan. Una, padadanakin dugo, kukunin yung dugo ng tupa. Bakit? Kasi yun ang ipapakita sa Diyos, Lord. Katulad ng dugong ito, nagtitiwala kami na darating ang Messiah sa Hebreo mga kapatid. Lord, we know that the Messiah will come and that the Messiah will shed blood para sa amin. Kaya padadanakin nila yung dugo, then hihiwa-hiwain nila yung tupa para ialay, susunugin nila yon sa harapan ng Diyos. Yun yung tinatawag na burnt offering, sinunog na handog. Lahat ng mga handog na yon ay larawan lamang ng Panginoong Yesus. Kung paano dudurugin ang katawan ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Pero may tamang paraan. Yun ang sinasabi ni Paul kay Timothy, may tamang paraan ng pagbuklat ng Biblia. May tamang paraan ng may pagturo ng Biblia. Pero sabi niya, una sa lahat, ang gagawang tanggap ng Diyos ay matapat na tuturo ang katotohanan at iniiwasan niya ang walang kwentang argumento. Walang kwentang argumento. May mga argumento kasi na hindi naman kailangan. By the way, may argumentong kailangan. Bakit? Si Pablo nga nakipagdebate siya. In Athens, nakipagdebate si Paul. And nung siya ay nagmi-missionary journey, pumupunta siya palagi, kagawian niya ang pumasok sa sinagoga. Sino nasa sinagoga? Mga Hudyo. At pagpasok niya ng sinagoga mula sa matandang tipan, Old Testament, binubuklat niya at pinapaliwanag niya si Kristo. Ano kaya mangyayari? Pag binuklat mo yung Old Testament sa harapan ng mga Hudyo at sinabi mong, itong Messiah, itong Mesiyak na sinasabi dito ay dumating na at ang pangalan niya ay Jesus. Abay, debate yan. Magpagtatalo yan. Sasabihin lang nila, sabi dito ni Moises, ito dapat ang katangian ng Mesiyak. Sabi ni Isaiah, ito ang Mesiyak. Sabi ni Micah, ito ang Mesiyak. May mga maliliit na larawan in the Old Testament tungkol sa darating na Kristo, the Mesiyak. Ipapaliwanag ni Apostle Paul yan. Anong ginagawa ni Apostle Paul? Pagtatanggol ng pananampalataya. Ano yun? Actually, ang tawag namin dyan, it's an academic debate. It's a civilized debate.
polite, walang murahan, walang taasan ng boses. Papaliwanag mo sa mahinahon at magalang na paraan. Ito po ang sinasabi lang namin. Ito ang katotohanan ng Biblia. Itong Kristo, itong si Jesus na dumating, tinupad niya lahat ng mga katagang yan sa Biblia. And then ilalatag isa-isa ni Apostol Pablo. Bakit? Eksperto siya sa Biblia eh. Pariseo siya eh. Sa Jerusalem, si Paul ay senator. Do you know that he was a senator? He was a senator justice. Ang taas ng ranggo ni Paul sa Jerusalem. Na born again siya, tinalikuran niya lahat yun. Binigyan siya ng death sentence. Bakit? Kasi bigla siyang tumalikod sa mga Pariseo. Pariseo siya eh. Eh sila yung fundamentalist na Hudyo. Tinalikuran niya yung pagiging Pariseo. Tumalima siya sa kaligtasan ng Panginoong Yesus. Kasi na born again siya eh.